Hi guys! My name is Adelina. Ngayon po ang topic natin guys ay magriripat ng cactus si Adelina guys. Lilipat ko na po itong aking mga cactus kasi tingnan naman po ninyo yung mga babies niya, dumami na. Pagkatapos, ayan o, hindi na sila magkasya at saka hindi na sila malusog dito kasi guys, masikip na sila. So, kailangan kong ilipat sa malaking pot. Itong pot ay ginawa ko at saka ito naman, hindi naman po at binili ko na lang to. So, itong pot na rin ito guys, ginawa ko na rin po ito. So, matagal ko na siyang ginawa. Ayan. So, ang ililipat ko na lang po dito guys ay yung mga bilog-bilog na lang para at least katulad nito bilog, kung magkaroon man siya ng babies, hindi siya mahirap alisin kasi yan. Ganun. Hindi katulad nito guys na humahaba sila kasi dumadami. So, hindi sila pwede dito. So, itong dalawa guys, ililipat ko. So, yan. Ang gamit ko pong soil mix dito ay katulad na rin po ng dati. Ang soil mix ni Adelina guys. So, ang magkakahalo po dito, buhangin, pumice, at lupa. Yan. So, walang available na vermicast at saka rice hull. Kaya, so, yung tatlo lang po yung magkasama. Pwede naman po yun. Tapos, guys, ang gawin natin, hugasan po natin mabuti ang ating soil mix. Yung buhangin po at saka pumice. Kasi, guys, may mga semento po silang kahalo. Kaya pag hinugasan natin guys, nagkukulay puti yung tubig. So dahil may simento po yan. So yan, kailangan nating mahugasang mabuti bago natin i-mix sa ating mga lupa. So ganyan. Tapos guys, kasi may nagtatanong kung yung bang buhangin po at saka pumice ay kailangan pang patuyuin. So pwede naman po ninyong patuyuin muna ang inyong pumice at saka buhangin pagkahugas. Kung hindi pa naman po ninyo gagamitin. So, yung sa akin po nito, kasi hinugasan ko yung pumice at saka buhangin. Sinasama ko na po lahat sa lupa, yung pumice at saka buhangin, kahit basa. Kasi gagamitin ko na nga po. Pwede naman po kasi pag nagtanim po ako ng cactus, dinidiligan ko na po siya kaagad pag nagripat po ako. So, ngayon magriripat ako, hindi ko na po siya didiligan. Dahil basa nga po yung aking soil mix. So, pwede naman po yun. Pero sa succulent po, kailangan po tuyo po yung ating soil mix. Patuyuin natin yung buhangin at saka pumice, yun. Bago natin gamitin. Laging po tinatanong sa akin yan kung ano ang aking soil mix. Kaya sasabihin ko na po tuwing mag-video guys. So yan, aking DIY soil mix ni Adelina. So, bago tayo po magripat ng cactus, kailangan po magsuot tayo ng glove. Meron po akong gamit ditong sipit. Dito na po ito sa aking garden, ginagamit ko na to. So, dito na lang talaga siya. Tapos, meron akong stick at saka ito yung pangsundot ko dito sa gilid. So, kailangan po, bago natin iripat ang ating mga cactus, guys, sipitin natin para maiwasan nating matinik tayo, magsuot tayo ng glove. So, kahit ano pong glove, kasi itong glove na to, binigay lang to sa akin na hindi na ginagamit. So, yan. Sinisipit ko muna ito, guys, ng ganyan para maiwasan natin ang matinik. Pero may mga cactus naman po na hindi siya masyadong matinik. Katulad ng yung castle cactus yun. Hindi siya masyadong matinik guys. So, sinisipit ko muna to guys. Tapos, yung palibot ng ating pot or kahit anong pinagtataniman natin, susundutin po natin siya. Tutusukin natin siya palibot para makuha natin ng buo yung ating mga cactus na pwedeng ilipat. So, ayan. Hindi siya masyadong mahirap tanggalin kasi guys, may kasama siyang buhangin kaya hindi malapot yung lupa niya. So, dito natin siya itatanim. Kasi nung itinanim ko to guys, maliliit pa lang yung babies niya. So, ito, marami siyang mga babies, kaya kailangan siya sa malaking pot. So, dito ko siya ilalagay. So, ganyan lang, kadali po maglipat. So, tapos itong isa. So, guys, itong pangalan ng cactus, hindi ko pa ito na-research guys kasi yung bilihan ko nga ng cactus, hindi nila alam kung anong pangalan kasi sobrang dami nilang cactus guys kasi wholesaler yung binibilihan ko kaya hindi nila alam kung anong mga pangalan ng kanilang cactus na tinda.
So, mura lang po yung pagkabili ko nito kasi wholesale lang po ito noon. Tig ano lang, 300 po. Meron ding tig 50. Depende po sa uri ng cactus kung anong bibilihin ninyo guys. Kung malaki, meron naman 300 plus pag malaki na. So, yung maliliit, pwedeng 300. Meron ding 50, meron ding 100. Yan, iba-iba po ang price. Kaya depende po sa mapipili ninyong cactus guys. Yung sa Cubao po, doon po ako madalas bumili ng cactus kasi doon nga po ang wholesaler ng mga cactus, marami po doon. Marami rin po nagtatanong kung paano ba yung pumunta doon sa Cubao. So guys, sasabihin ko na rin po kasi yun din naman po ang tanong sa akin paulit-ulit guys. So yung iba nga hindi ko na masagot sa dami ng nag-message. So ganito guys, pag galing po kayo ng Alabang or Baclaran, sakay lang po kayo ng bus kung magko-commute kayo. Tapos baba kayo ng Cubao Farmers Plaza. Doon na po yun. Malapit lang. Pagbaba po ninyo doon, maglalakad lang po kayo ng konti. Pagtanong na lang po ninyo, kasi nung una po, hindi ko rin alam. Magtanong ako doon kung saan yung Farmers Garden. Farmers, yan. Tanong ninyo doon sa mga tao ron sa gilid. Ang lapit lang po, tanong na tanong pag nasa tabi kayo ng kalsada. Di ba nung nag-vlog po ako doon, nadidinig yung mga bus, yun. Kasi ang lapit-lapit lang po. So, ganun lang po yung gawin natin. Kung gusto ninyong makabili ng wholesale na marami, sa Cubao po kayo pumunta. So, dito naman po sa may FTI, may malapit sa amin, bumibili din po ako. So, hindi na po siya ganun kamura. Siyempre, kasi nga, retailer na sila. So, yan. Depende po kung saan ninyo gusto. At saka, depende rin po ang presyo ng cactus, guys. Depende rin po sa tindahan. Kaya, yung mga nagtatanong po na ganyan ang presyo, eh, iba-iba po yun. Depende po yun sa binibilhan natin, guys. So, ito na yung aking iniripat, guys. Ganun lang po kadali nating iripat ang ating mga cactus. O, yan, o. Diba? So, ito daw, guys. Namumulaklak ito ng yellow or red. Hindi ko lang alam dito guys kung alin dito yung yellow at saka alin dito yung red kasi parang parehas sila eh. Kaya lang ito masyadong maraming babies kaya hindi siya makalaki. Kaya ngayon dito siya sa malaki siguro naman makakalaki na siya. Ayan o guys. So, ginawa ko lang po itong pot na to. Ayan. So mahilig po kasi akong gumawa ng mga DIY pots. Doon mas marami akong oras sa paggagawa ng DIY pots. Tapos yan, pagkatapos ko magdilig, ganun ginagawa ko. So, ito rin ginawa ko. So, ito yan guys, oh. Papalitan ko na lang siya ng mga bilog-bilog na mga cactus. Ganyan, oh. Kasi hindi siya mahirap. Pangit pala pag ganito na dumadami na ilagay dito. So, ito rin yung aking DIY guys. So, ito pwede naman ang hindi ko siya ilipat kasi gumaganong-ganong lang naman siya nga malaki. At saka isa lang naman yung puno. So, ito dumadami. So, yan. Ito marami na po siyang mga babies. So, pag lumaki, mas madali na lang siyang kuhanin. Dahil, ayan, natusok ako ng dito. Malaking tinik. So, madali lang po yung kinukuha. Sinisipit ko lang po yan. O, mayroon na siyang flowers. So, ang mga cactus ko dito, guys, ay maraming mga bulaklak na araw-araw po dito, may namumulaklak na cactus. Hindi ko na nga po napapansin na halos lahat mayroon na silang mga bulaklak. Kahit mga babies pa po, marami na siyang mga bulaklak guys. So ito, hindi pa to namumulaklak kasi hindi siya masyadong okay. Kaya inilipat ko na dito kasi hindi siya makataba, hindi siya tumataba dahil nandun siya sa maliit. Kaya ako nilipat. Kasi naman guys, kaya ako nilagay dito noon. Cute lang siyang tingnan at saka maliliit pa naman siya kung nakita ninyo yung dati. Ayan o. So yan guys, ganyan lang po ang pagriripat ng ating mga cactus. Madali lang po guys. So ayan. Ari ko, nasagi ko. So ito guys, baka itanong po ninyo, nagbablog ako, marami din pong mga nagtatanong kung ano yan. So guys, ito din, hindi ko rin po ito alam. Sasabihin ko na lang po dun sa comment kung ano ito. So ito guys, nabili ko to, maikli lang. Yan, sobrang ikli lang niya. Tapos ngayon humahaba na siya. Yung ano to, yung kanyang tubo, iba na yung itsura, bilog. Eh ano to, parang triangle. So yung iba naman malapad. So guys, tika ha, iusod natin guys para makita natin. Makita po ninyo. So yan guys. Ito, ang bili ko nito guys, mas mahal ito. Ito. Kasi rare na siya eh. Madalang tong makita sa bilihan ng mga cactus. Hindi nyo agad-agad makikita to guys. Oh.
lumalapad siya. Nakakita ko nito guys sa picture, ang laki-laki na niya. Pwede pala siyang lumaki na mas mataas pa sa tao pag matagal na matagal na. So ito, ang bili ko nito guys is 250. So mas mahal siya kasi kakaiba daw yung pagkakaktus niya dahil hindi naman siya simpleng cactus. So ito yan, mga mura na yan dahil mga makikita ninyo kahit saan. So ito hindi, ito 50, tapos yan, nabili ko yan, maliliit pa yan, tig 300. So ngayon malalaki na kasi sila dahil matagal na sila. So yan na lang guys ang share ko sa inyo guys. So guys, sa mga bago po, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, subscribe na po kayo guys at i-share po natin ang ating video. Yan. At saka pindutin po ninyo ang bell button para po ma-notify po kayo kapag may bagong video. Adilinan nyo. Yan. Sige, bye-bye guys. At ingat po kayo. God bless you po. Bye-bye.